Maayong buntag na itong tanan. Good morning. A blessed and highly favored good morning. Salamat sa atong lain nga higayon. Walay init, wala sa ulan. Although medyo igang gamay, wa na nakapugong nato anong kita magsimba sa atong buhi ni Diyos. Magpadayon ta sa atong series sa atong messages in the book of Ephesians. Last Sunday, naghisgot ta may tungod sa gifts for the church. In Ephesians chapter 4, begin in verse 7 hangtod sa 10. Karon ato ipadayon, this is part 2. Part 1 ang miaging Domingo, so karon tiwason ni nato kini gifts for the church, part 2. Aron nga masumpay siya, atong sugdan pagbasa gikan sa verse 11 hangtod kini sa verse 16. Pinunod lang ang inyong mga mata samtang ako magabasa. The letter of Paul to the Ephesians, Paul writes, So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheme. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Last verse. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Salamat ka sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Sa miaging Domingo, gahisgot kita sa 5 ka mga gasa nga gihatag sa Dios dito o dinhi kanato nga iglesia. Una, gihatag sa Dios ang mga apostoles. Kini mga apostoles mao kini ang usa nga gipadala aron magasugod og trabaho. The one who sent out to new work. Mao kini ang buhat sa mga apostoles. Mana atong gitanaw si Pablo bihi nanguna sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo. Atong hibaluan nga si Pablo katulo siya nagbiyahe gikan sa Jerusalem paingon ngadto sa nakadahiyang nga mga dapit. Manay gitawag nato the missionary journey of Paul. Doon na sa gitawag og first missionary journey, doon na sa second missionary journey, and third missionary journey. Wala nagpabilin si Pablo sa usa ka dapit. Siguro 1 to 3 years siya naa dinha aron pagwali sa pulong sa Dios. Apan human niya na ubalhin na sad siya og laing dapit alang sa pagwali niini. Mao kana ang unang gasa nga gihatag ni Kristo didto o dinhi kanato nga iglesia aron managhanta. Manang ang CGCT family wala nang pabilin sa tagbilaran. Daghanta nga mga areas nga atong nalakaw tungod kay adunay mga missionary individuals and groups dinhi sa CGCT family nga nanglakaw aron nga makasugod ta sa mga buhat. Ikaduha, kini gitawag nato nga mga propeta. Ang mga propeta na minaw sa pulong sa Dios, listens to the word of God, and foretell, musulti kung unsay mahitabo pinaagi sa pulong sa Dios. Niining panahona atong nakita that everything has been written in the Bible. The revelation of the things written in the Bible is progressive, that each one of us
makasabutan ni ini kundo na revelation gikan sa Dios nga gihatag nimo dinhi usa kanako. Ikatulo, evangelists. Kini mga evangelist nga naa sa iglesia mao ni ang mag-witness, magdala sa good news. Musulti dinhi, musulti dito bisan asa maski wala siya subuan, apanas niyang kasing-kasing na kung kinsay ang ikatapan, iyang sultihan sa maayong balita. Kung musakay siya sa sakyanan, muwali siya dito. Bisan nasa siya nga pondo, nagyod sa ingon na kinahanglan makasulti siya sa pulong si Ginoo. Be it in season or out of season. Ang tawag nato dinhi evangelists. Nasa desire na maka-open dinhi, maka-adto dito, makawali dinhi, makawali dito. Not necessarily nga siya mag-pastor. Although doon na po yung mga evangelists na nag-pastor sa local church. But if your gifting is an evangelist, you are more effective if you go out and preach rather than stay in the local church and manage people. You can maybe manage people, but you are not more effective. You are more effective if you go and preach the good news to anyone else. Dili siya maghuna-huna kung kining iyang giwalihan mosimba sa iyang kagulingong simbahan. Wa siya maghuna-huna ang kining iyang giwalihan mamembro sa uban nga simbahan. Ang iyang gihuna-huna nga makawali siya sa pulong sa Dios regardless kung kinsa sila, asa sila nga moabot ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Ikaw pa nga gasa nga gihatag sa Dios mao ang mga pastors. Mga pastors nga naa nahimutan sa simbahan. Sila o kami ang gitawag nga shepherds. Magbalantay sa karnero. Kamo ang mga karnero. Ako ang magbalantay ninyo ng mga karnero. So spiritually, you are the sheep. I am the shepherd. And we know that Christ is the good shepherd. O yang gibantayan, ikaw o ako. Siya ang magbalantay nato. Mana nga sa Psalms 23, mayon si David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kung si Kristo may atong magbalantay, wala gyud tay pangitaon pa. Kay anaa kang Kristo ang tanan nga gikinahanglan sa usa ka karnero. Gi-picture out kana sa lawas ni Kristo that in every body of Christ like us as a group, adunay pastor nga gi-assign ng Ginoo nga maay magbantay, magmaniho, maay hiusa sa tanang mga membro. And that is my task. That is my main duty of CGCT family, regardless kung naka sa Tagbilaran or wherever you are in Bohol under CGCT. And last nga gift nato sa simbahan are the teachers. We also studied that pastors should be teachers. But there are teachers who are not pastors. Kinsa man nga mga teachers? Are they the teachers of the Department of Education? Or the teachers of the private schools? No, it is not. You are teaching in the private or public schools because you studied it, you practiced it, you mastered it. But in the church, gihatag ang gift of teaching. Dili nimo tunaan, dili nimo ma-practice, dili nimo ma-acquire kini siya nga gift because this is given. Hinatag ni. Wala kay gihimo, wala kay gi-sakripisyo. It does not cost you anything because this is the gift to the church. So there are members of the congregation who are good in teaching. And number one should be the pastors. Mauna nga sa ato din sa CGCT, the pastor should be also teaching. A good pastor is a good teacher. But there are times and there are places and churches today nga mga pastor nga nasa iglesia maayo muwali. Very charismatic mag-preach at the pulpit like here today. But very poor in teaching the Word of God. Manang maayo lang muwali, mudasig, apan kung magtudlo na, dili siya kaayo effective.
Doon na sa mga pastors nga maayo kay mo tudlo. Apan kung imong pawalihon diri sa pulpito, mura po siya maestro. Marang uban na naanan o paminaw o preaching skills and gifting, usahay manghuyap kay nagtudlo ra siya, wala siya nagwali. Mana nga nindot unta the combination of two, pastors and teachers, mauni ang naa sa atong CGCT, manang kinahanglan kang wali ug magtudlo. Tanan nga mga pastors should be a good teacher supposedly, but not all. But sure ta, kung pastor siya, nag-take care siya sa flock o sa iyang congregation. We also learn that a hireling and a called out pastors has a great difference. Kung ikaw pastor, i-hire ka na may pastor sa simbahan, kung maabot ang problema, una ka nga magawas. Una ka nga mo-resign. Tungod ka, you are hired. Wa kay kwarta, wa kay trabaho, i-graduate ka sa Bible school, bisan asa na lang ka ibutang nga simbahan, basta lang kay naisweldo, muadto ko, mo trabaho ko. Apan ko magkalisod na ang simbahan. Kung ang simbahan wala niya ka-support sa pastor, o niya nanay mga ginagmay o ginagko nga mga chismis din na sa simbahan, medyo kabungkagon na nga simbahan, ang pastor may unang mugawas. Tungod kay wa siya pakialam, unsa may tabo sa simbahan, tungod niya ang giapas, mabuhig siya o iyahang pamilya. Apan ang pastor, nagitawag sa Dios, dinha sa iglesia, dili siya mulagag, dili siya mulakaw, di mubiyak. Siya ang pinakaulahi na mawala sa iglesia. Even the members of the congregation will go out. He will be the last to go out in this congregation. He will spend his time, he will spend his life for the sheep. Kinaunsa si pastor may mo-defend sa tanan ng mga membro sa iglesia. We also learned last Sunday about the purpose of giving these gifts to the church. According to verse 12, ingon si Pablo, the purpose of giving these gifts are the following. Number 1, perfecting of the saints. We learn the word perfecting, what ipasabot, preparing, giandam, aron nga kung dunay opportunity to do good, diretso siya makatrabaho. Dili ingon nga perfect na siya, ay siya makabuhat. But the gifts given to the church is preparing its members, preparing the congregation to become mature in Christ, so that anytime there is an opportunity to do good, he can perform it immediately without delay. Mana nga matag-usa ka membro sa iglesia, kinahanglan mag-andam. And there are many and diverse kinds of preparations because of our goal. Later on, we will see. Number 2 is the work of ministry. Nga gisika ni siya tungkol kay there is a preparation for number 1. Once prepared na ang mga members, then you are given these gifts in order for us to do good works. Dili na nga do good works in order to gain salvation, in order to gain blessing, in order to gain the favor of God. This is not what Paul is saying here. Kay daghan nga mga tao nga maghimo og maayong buhat aron ma-persuade ang Ginoo nga tubagon ko sa akong pag-ampo. Aron ma-persuade ang Ginoo nga tagaan ko niyang pabor nganuman naghimo ko maayo. Doon ay mga tao mag-una-una niya na magsikripisyo siya aron dunggon siya sa Dios. Magsikripisyo siya aron makadawat siya og panalangin gikan sa Dios. It is not the one that Paul is saying here in this verse 12. Neither we will do that in order to earn blessing and salvation. But what Paul is saying here, humana ta giluwas. Kay dili ka mabutang sa iglesia ni Kristo, sa lawas ni Kristo,
kung ikaw wala makadawat ng Kristo. So we are not talking about salvation here. What we are talking about is preparing the people of God to do good works in the ministry. And what are these ministries? Diverse and kinds and types. Pwede ministry nimo imong igsuod, dalhon nimo sa Ginoo. Imong pamilya, dalhon nimo sa Dios. Imong classmates, imong co-employees, imong mga laborers, or nagwali ka dito sa field. These are our ministries. Mao nang giandam ta, magtuon ta sa pulong sa Dios, giandam ta niya aron wherever we are ready to do good work for the Lord. Dili kay mag-iyan ka nga, nindot man ta masyaran kay open na siya, nangutana na siya, pero di man ko ka maoong saon. Manawag ni pastor, ni akong kauban sa opisina ng pastor, murag open na kayo. Sige, naghisgot sa pulong sa Ginoo, di man dyan po makashare. You are not prepared. Na pila naman kakatuig sa simbahan, mga napo na hapit, pastor, kunya di ka ka-share sa imong co-employees about the Word of God. Wala ka na prepared. Ang ba sa among pastor, later on we will know if that is only the responsibility, the duty of pastor for the members of the congregation to grow and be ready for the works of ministry. Number 3, edifying of the body of Christ. The reasons why the 5 ministries and the 5 gifts has given to the church in order for the body of Christ to be edified. What is edification? Mahatag ang himaya ngadto sa Dios, dili sa pastor, dili sa apostles, dili sa evangelists, teachers, and prophets. Gihatag ang gasa aron ang mahimaya ang Dios, dili ikaw, neither ako. Usahay ang atong gihimo sa atong sinultian, nindot lagi nga simbahan, buutan mo bunay ng pastor. Nindot lagi ng simbahan, kay maayo man na ilang pastor. So the growth of the church nagdepende ni pastor. Mao na nga ni dako o ni gamay ang simbahan si pastor. Later on, we will know anong ingon niya. And lastly, we have learned about the goal of these gifts. Kung sa may goal na to aning gasa. Number 1, ingon si Pablo, verse 13. The unity in faith. Until we reach, hangtod nga moabot kita sa tupawa pakamabot niya na. Yan si Paul, until we reach. So sa pagsulat ni Pablo, wala pa rin abot sa mga congregation, sa body of Christ, nga nahimo nga na-united ta in faith. Kanang parihan ta ba ang pagtuo sa Dios? Kana atong gituohan nga ang Dios, nagluwas ka nato, parihan ta ang pagtuo. Pariho na siguro ta pastor, kay luwas naman ang tanan. Pagtuo nga si Kristo lamang ang nakaluwas ka nato, dili ang tao. Pariha ba ta? Murag dili. Kay doon na pa'y mga Kristohanon, matod pa. Nga dili lang ta igo sa pagtuo, kung dili mutuman ta sa kasuguan sa Dios. Ang tawag nato niya na mixture. You mix the only act of God of salvation with the participation and partnership of man. Ang tawag niya na ang Dios naghatag og grasya, ang tao iya ang pagtuo aron sa grasya ug pagtuo maluwas ang tao. And that is participation, corporation, partnership. Duha mo kabuok, muhatag ang Ginoong grasya, imo pod ang pagtuo. That is not what Paul is saying. But what Paul is saying here, usarag yun anong pagtuo nga naluwas ta sa grasya by faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Walay labot ang tao niya na tanan gasa. Kung ang grasya gasa, ang pagtuo gasa, o si Kristo maong nagdala sa gasa. Wailain niya na. If we come to know that, then we are united in our faith in the Lord Jesus Christ. Second goal is the knowledge of Christ's
Unsa man gyud kalalom ang atong pagsabot o pag-ilakid sa si Kristo. Nakaila ba ka ni Kristo nga naara dito sa simbahan? Si Kristo ra ba nga naara sa imong balay nga naay altar? Unya aron mo uban-uban si Kristo nimo, imo sa ibutang sa imong necklace, ibutang nimo siya sa imong kamot, ibutang nimo diri sa imong hawak aron maguban-uban ang Dios. Nya miyon ta nga parehara man kag Dios si Jesus. Paul wanted us to know deeply the knowledge of Christ. Knowledge, that means you see and understand. What kind knowledge if you cannot see and you do not understand? Mao ni meaning sa knowledge. So kinahanglan ta makasabot kinsa si Kristo nga nagluwas nito nako. Mahibala din nato igsuon sa panahon sa kalisod. Kinsa may dali mahagbong sa panahon sa kalisod. Sila nga gamay ra pagtuo kang Ginoo sa Kristo. Apan kung kita lig-on ang atong baruganan kang Kristo, lalong ang atong pag-ila kinsa si Kristo nga nagluwas na kung nimo, bisan unsa katusok sa bagyo sa kinabuhi, we remain strong even in the midst of the storms. Pero ang gamay ra pagtuo o kaila sa Dios, gamay ra sad ang gahom nga nagpupot o kaniya. And third goal is for us to become mature. Dili pa man ta mature, but we are maturing day after day. Kung mukaon ka 3 times a day, aron ka mo dako. Kung mag-gym ka, aron padako sa imong muscles, how about our relationship with God? Nagbasa ba ta sa pulong sa Dios? Nagpractice ba ta sa atong Christian life? If not, we remain weak in God. Manang gihatag ang 5 ka mga gifts sa church aron kita malipod. Wala na sad ning gana ang atong TV. Ganina na ni or karon pa? Karon pa. Tanaw na to. Ganina na ni or let's proceed to verse 14. Umanata sa atong quick review. Quick pa to, murag taas-taas man. Why I need to do that? In order for us to connect our study this morning. And for those who have not heard about it, absent sa last Sunday, it's good na connecta. Tama na to sa verse 13. And now, let's continue verse 14. The Word of God says, Paul writes, "Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming." Tungod niya na siya goal, na siya purpose, na siya goal, why He gave these 5 gifts. Although sa akong gilista sa miagi, 4 na sila, tungod sa ikaupat nga the pastors and teachers. Naman yung ibutang sa ibabaw, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. Ang teacher, wala siya wala siya definite article. Mana nga, ang uban mo ingon, the pastors and teachers is one gift. But I have seen in the practice nga dunay mga teachers nga dili pastors. So akong nakita na kining 5 is working here in the body of Christ. So verse 14, let's start looking at the spiritual development. Number 1, mingon si Pablo, we are no longer being an infants. What is the spiritual development of the body of Christ? Kung doon ay bago na Kristohanon diha sa iglesia, tawag niya na infants. Pero sa dihang ning tupo siya, dili na siya infants.
Walay bata nga magpabilin sa iyang pagkabata nga 2 years old. Musugot kag sa dili, mutubog yun na siya. Manang mabal, may nga, lo ini bata, ay masakiton, sa bilang, tutubo na lagi na, hindi na nakasakit. Lo ini bata, ay niwang kayo, sa bilang, hindi kadakuan na, mutambok na na, mutako na lang tiyan. Kaya it's a natural process of man, nga mutubo siya. Pakano ni mo sa dili ang daghan, mutubog yun ang tao. That is natural law. How about our spiritual development? Tinuod ba nga kung magkagdawat sa Ginoo, automatic magtubo na ka? Kung naa si Kristo tinuod anay sulod sa imong kasing-kasing, dili ka magpabilin sa pagkabata. Kaya unsa day description sa usa ka tawo nga nagpabilin sa pagkabata, ingon si Pablo, tossed back and forth by the waves. Kita naman yung tao waves, nakaligo naman yung dagat. Dito ta sa dagat, adunay lusay. Kana nga lusay, kung asa ang dako nga balod, mungadto pud siya. Kung wa nay balod, mohonong sad siya. So, mura sa bata nga itod, kunya birahon, itod, birahon. Apa nang ibutang dinhi just like the waves. Asa paingon ang hangin, adto pud ang dako nga waves, adto pud paingon ang tubig. Kung mobali na pog hangin, bali na pud. Yan. So ato ni masabtan na kung unsa kadako sa waves, kinahanglan dili nato siya tan-awon nga sungsongon nimo. Aron di ka mahago, kung asa paingon ng waves, adto lang ka. Dili pareha sa eagle, nga kung mulupad ang eagle, dili siya mulupad nga paundayunan niya ang hangin. Bato ng eagle, mulupad, iyang sungsongon ang hangin. Yun anak, mulupad ang eagle. Pagpaila nga siyang kusgan. Bisan unsa pa kakusog sa hangin, ang agila iyang sugaton o kana makahatag kaniya og kusog. Ingon si Pablo, kung ikaw nagpabilin sa imong pagkabata espiritual, paling-paling. Bitaw pod no, kung asa ang maayo, adto siya. Kung di na maayo, balhin na pod. Paling-paling. Kung di sa ganahan ani nga simbahan, balhin na pod sa laing simbahan. Pag nanapod sa ganahan, balhin na po sa laing simbahan. Paling-paling. Ang tawag ana sa politics, balimbing. Kung kinsay gobernador karon, ato na po siya. O lahi na po, lahi na sad siya. Di sa mubarog siyang parte. Mga tao mingon, ay, balimbing man ka. Sa una, antok ka ni mayor. Karon nga, tagaan kang kwartas pikas, mas dakupas ng mayor, anto na po kas pikas. Matubag din ka nga, depende sa ginaghanon ng ginaghanon sa hatag. Kinsay dakong hatag, adto po. Balimbing kang dako. Dool na rabat eleksyon. Mura kag bata, maway desisyon. Pakitaon man kag kwarta, libat na imong mata. Di nakakahinumdom kinsay imong butahan. Kadtong nagilak-gilak ng kwarta, mo'y imong mahinumduman. These are the Christians who cannot decide for themselves. Bisag Domingo, imbis kayo mo simba, dili ka decide. Kaya naailaing mo decide para kaniya. Iyang classmates, iyang friend, iyang kauban sa company, and whoever. You cannot stand by your own feet saying, today is Sunday, I need to go to church. I need to be a blessing of my co-churchmates. Infants. Ikaduha nga description, blown by the wind of teaching. Dili lang sa gipakahimo sa usa ka waves kung asa ang hangin, pero kung dinhi na huypon ka og asa hangin adto sad ka. Kuyog baboy. Kung asa ang iyahang kusog nga hangin adto pod siya. Dihayahay tanawan ng langgam nga molupad. Asa ang gikosnon sa hangin paingon, iniglupad sa langgam. Di na siya mo kapakapa. O asang hangin at tarapod siya paingon. Di ba hayahay ang ginabuhi? Pag maglisod na siya, muundang. Mao ka na ang bata. Mao ka ng picture. Kanato nga mga infants dinha sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo. Igalang igsoon, di ka magpipili niini.
If we have Christ in our hearts and Christ is mandating us, for example, love one another. Hindi naman natin higugma, nag-iingnan man tayo na higugma ta. Lisod, pastor, iya kong gilibak, iya kong gilagugdaog, iya kong gilmaali, iya tanan. Lisod na ako higugma. Tungod kay bata pa. Pero kung madako na ka, sayo na ang paghigugma sa mga tao, inang kaway. Apan ko naglisod ka sa pag-release sa imong forgiveness of the people who hurts you, you are still under the infancy of your spiritual development. Kaya kung dako na ka, ay sabdila na sila. Bahala na po din na mahiwi ng bakbak, sinulti against nako, problema na ninyo. Manubag mo sa Ginoo, sakitan ka ba ka? Dili na. Ipaubaya na ninyo sa Diyos. Sakti lang sila. Huwag ko'y pakialam. Ang ako akong Diyos. Kita sakitan, kaya nito kong nakakitulog na. Lastly, ang usa ka infants, madala sa deceitful scheme sa tanang dautan. Sa may deceitful scheme, kana bang ilaron ka ba? Ilag-ilaron ka. Ang hinta dinhi kay nindot dinhi. Aron mailag ka, tagaan ka, subornohan ka. Inighatag sa suborno, wa na, di na ka kasulti. Kay gisubordahan naman ka, na ilag na ka. Di na ka kabarog sa imong kagalingon, kay nailag, talawang bata, ilara. Ari day, tagaan ka na akong chocolate. Musukot na sa buon. Basta tagaan na mong chocolate. Ilaro na itong bata. Lagi, ininguli na ako. Basta magnungag ka na akay something. Pag uli pa ni mo, nagdungag ang bata, why something? Kaya nakalimot ka, suko ang bata. Sahay man ang ato, masukok ka kung dito bagon sa Ginoo ang atong mga pagampo. Sahay masukok ka kung atong isig ka tao, dili mutuman silang sulti dinhi ka nato. Let it be. Verse 15. Paul continues, instead, speaking the truth in love, we grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. So, unsa na ikaduha ani? Dili lang siya infants. Now, in his spiritual development, moabot na siya sa maturity sa iyang pagkasiya. So, kung matured na ka, unsa may description? Sa may indicator according to verse 14. Kung imong tanan ng verse 14. Number 1, ang tao naging mature will speak the truth in love. Musulti kas ka matuoran, pero doon ay gugma. Dili musultis ka matuoran, kay nakalikot-gut ka. Ato gining ma-illustrate sa relationship sa atong pamilya. Kanang masuko ka, di mong sultihan ng usa. Bahala man lang sila kung sila nasulti. Basta ako silang isultihan sa Ginoo. Correct? You're telling the truth. But the question, doon na ba ito'y gugma imong pagsulti? Or sarcastic ka na nulti? Tinuod man na nga iyang gibuhat. Tinuod man na nga nakaapekto ang iyang gibuhat in the body of Christ. But the question is, giyon sa nimo siya pag-approach? Pag-approach ba nimo, nag-realize ba siya, nagpaubos ba siya pagalingon, o nasuko na hinoon siya, o nag-away na hinoon mo? Dili na maturity. Bahala na pastor, o sa ilang buhaton, basta ako silang isultihan sa tinuon. Ato na na-experience siya sa itong congregation many years ago. Tindog tong isa diri, o isa-isa ta ingon, ikaw, wak na mo lakaw, naroon ka sa lingkuranan, basinaw ka sa imong lubot. Kinsa dinudin karon nga mubarog libanan. Katong dinhi makarelate. Pero katong wa dire mag-question kinsa kato. But I will not tell you, you do the research. Insakto man to na message. Nga di lang tamang sige lingkod. Di lang tamang sige pasinaw sa itong lubot o sa lingkuranan. That's a fact. Pero siya nagsulti, murha o tigre. Mura og siging sa nga manudlo. Basta ang mga tao ng dumot, halahangan kay ikaw matuluan ron.
makarelate katong ginha, pero kamo wala, di mo karelate. Wa mo ko inahimo. Kaya naman sa pastor, pwede kong announce. Announce. Announcement ba? Ay mga sapuan mga congregation? Di ba nagtutugtuglo? Well, the message was clear and truth. But yun sa niya pag-istorya, is it with love or sarcastically? Kung mature ka, kay balot nga tinuod, pero di na to sa iduot, di na to sa pagkaulawan, di na to sa pasukon. Buhaton na to with love. Sabi ni mo dong, wapo man ka, pero naalay apan gamay. Ano yung istorya? Ang saman, buslot, tingin mo ang sapatos. Sakto man ang imuhang isuot, pero medyo mubo lang nakita ang imong puso. Sunod, tabunin na. Ayaw iwali. Nagini sala, ayaw iwali pastor. Kaya ka na imong wali niya mangigo mga pastor. Pero ako ko kay bao o kinsa na igo. Basta kay mo ni Diyo si Ginoo nako, wakoy mahimo. Kung sa man ang inyong gipangsulti sa una, kamo rin na kay bao. Pero mauna ang tinuod nga ning tubo. Tinuod imong gisulti, pero dili pinaagi sa tugma. Sa aman, karon mag-approach. Ayaw kasuko, ayaw mag-judge. Kay magkanang pag-judge na nimo sa tao, di na maminaw nimo. Ikaw mo gyud ka sa una mo kung karon mo gihapon. Close ang iyang una. Based sa pay may sulti di na minaw. Na di na madungol nimo, di na kaamin. Number 2. There is growth and development. Ang tao nga nang mature diha kang Kristo, mutubo gyud siya. Di gyud na kalikayan. Ang iyang sinultihan, nindot nga. Apil ng praise the Lord. Hallelujah. Sagdi lang na sila pastor. Padayon ta pastor. Sagdi lang na sila pastor. Lakaw na ta pastor. Kita ragod. Mao niya mga sinultihan sa ditubo. Pero kung wag katubo, ang iyang makita, tanang kadagutan na naa sa simbahan. Sige lang taglakaw ang uban wa si kuano sila kato kani manudlo para sa bata. Sige lang kung hugas si ate kay wa manghugas. Sige lang ko og silhi pero si ate si apoya wa nalikod-likod. Mao na ang bata mangamba. Sige lang kog laba. Isigon man ni nako karon. Mangamba. Kay bata man. Pero kung dako na siya, nagtubo na siya, di isa mo man, ano ba na di mo mahugas? Ako rin mahugas. Manatong sa mga bata. Sa dilag ikaw sige hugas kay mamaster na mo hugas, sila di ka mao. Kaya haykan, kaya na-master na nimo. Nga naman yun, dadi ako may kalingon mo subuon. Ikaw may magkamaw, sila di man sila kamao. So ikaw may na-bright, sila dili. Sige lang ko ako'y English, ako ko'y math, ako ko'y science. Ako lang gihapon sa pen o whatever. Sige lang ko ka 100. Sabi lang. Mo na ikaw gi-practice. Ayaw kaguol kung imo tanang trabaho. Kay at the end of the day, ikaw ray tagaag reward sa Dios. Nga inigabot sa panahon, di na ka magtuon, di na ka maproblema. Pero ang uban, naghugas lagi kay lain mang bahay. Ito, abang ko sa hapon karon sige na ko katog, naman ko din hindi maghugas ko. Ano say ma-amaze ko may mga bata atos bahay, di mo trabaho. Pero atos lahing bahay, sayo manildi. Mangilog o hugason. Kalami ba ang tanyana, pero atos bahay matuog man. Anyway, reality man to, pero ang growth sa katao na nagtubo sa Ginoo, di mahingang pa. Dili mo tanaw sa sakit o problema sa mga members sa church. Pero kung ikaw karon igsoon, nakakita ka sa problema sa mga members sa congregation, tabonin na imong mata sa himaya sa Dios. Are you in the business of looking at the sins, the successes and failures of the members of the congregation? No, it is not.
Pero kung ano yung business karon, tuwa ka sa letter A, papakas number 1. Wa pa ka niabot sa number 2. So balikon ka na po o istorya number 1. Kaya your eyes can see the failures, the sins of the people around you. But if your eyes nakakita nga problema to, ako itong tabangan. Kato siya, ako itong tabangan. You see the opportunity. Now in our work, we have 4 areas in our scanning. The strength, the weaknesses, the threats, and opportunities. What we need to do is to convert the weakness into strength. We need to convert the threats into opportunities. Now, katurang na sa company may makasabot niya na. But what I'm trying to say here, kung doon ay mga weaknesses kahuyangan sa congregation, ikaw man nakakita niya na mangitag pamaagi, nga kanang kahuyangon mahimong kusog. Dili kay iduot, kundi tabangan aron kitang tanan malikod. Manang kung doon ay matagusa nga nagkalisod, tabangan na to. Kung naapoy hayahay, tagaikod ni. Usahay man God, kung hayahay na mo kinabuhi, makalimot na ka. Mananiyan si David, Ginoo, ayaw ko pa datua, kay makalimot mo niya ko nimo. Ayaw po ko pobriha ka, ayaw kay basi masukok ko nimo. Sa iyang gusto, lang po ka na, makakaon, makalakaw, makabayan, maka-aircon, ano na kinabuhi. Kaya kung hayahay na ka, di na ka makita sa iglesia. Pero na kay problema, ang tubo ni Pastor, magpaampok ko, magpare-request ko. Manang kasagaran nato daghang problema, aron muduol ta sa Dios. Ipakita nato nga there is nothing here on earth nga dili masulbad kung ikaw muduol ka sa Dios. And that is growth. Last verse. Verse 16. From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So, nga nung doon ay 5 gifts din na sa church because of the so-called spiritual development. At the end, kung saan day pagtubo o paglikon sa iglesia, verse 16, tingin siya, everybody has a part. Kada usa sa iglesia ng membro, doon ay parte. Ingon ang verse 16. Magamay kang madako, madato kang mapobre, minyo ka o dili, you have part in this congregation. Mao nang importante ang matagusa. Kung mawala mo sa pangitaon, uy, asara ka, di alam eh. Sakay na. Muna kag si Dolphy, sakad na. Super ferry. But it is a fact in verse 16 is all. Aron matubo, malibon ang body of Christ. Everybody has a part. Kung sa'y part na to, building up of the body in love. Maong pagpalikon sa lawas ni Kristo diha sa buhay. Mo ka na ito yun. So dili lang na siya, iya sa 5 gifts. But everyone in the congregation has a part. Sa may part na to sa congregation. Parte ba ni mo ang paghatag? Well, kung doon na kayo panalangin, ayaw undang nga sa paghatag. Katong ni undang, balik og hatag. Because you are part of the congregation. Kung di ka mo hatag, kung sa may atong ihatag sa atong mga workers. Salamat nita sa Ginoo, nga daghan na karon naghatag. Kulang lang di ay sa pagpahinumdum. So, kung magpadayon ni siya, igsoon, ma-updated na ang atong support para sa atong mga workers. Kay almost 3 months now, naghatag man ta, pero dili kompleto. But if kini atong paghatag will continue, I will tell you, dili maglisod ang atong mga pastor. Maski gani naglisod financially, wala man mi nanghunong sa pagpadaribisyo. Wala ta mohunong sa atong mga outreaches and other activities. Walay na sakripisyo bisan walay support kang atong mga pastor. Wala akong gi-challenge sa inyo ha. Each one of us has a part. Pastor Ray, gameran niya ako sa gatos na may kada semana niya akong hatag. Sakilan niyo mo sa gatos, ano po hatag sa kalibo, ano po mo hatag 5,000. Hinigtapo anak, daghan na. That is your responsibility.
Pastor, ikaw naman pa magsunod-sunod na ng atong Bible study, sakay-sakay naman po ko, uban-uban na, kanta-kanta. Daghan kang nakuha. Nadasig ang mga tao, kiniuban ka, ikaw po nakakaton ka na minaw, sad ka. So, duha ka parte ang hitabo nimo. Ning koyo ka, bisag wa kay diri mo, nakadasig kay gidaghan din na sila, no? Di ba nakadaghan ka? Kaya, ko'y kuan pastor, ko'y mahimo anak, ko'y kudyog baboy raman ko. O, kudyog baboy ra ka, pero ang baboy may makabanha sa kung may pagkaon. Di ka kato, wala sa iring. Gutomon ganing iring na mo, di yun may kato tanan. Kaya, magsulisoro na dito. Blessed, pakanan na ng iring, kaya banha. Hindi ka magkaon, awat na, hilom na, tulog na. Busa, dili ka nagsabak-sabak. Dili ka nagkadaghan. Of course, kung ano sakyanan, sorry na lang. Pero napay sakyanan, sige sakay. Kay makadasig ka, imong presensya, nakadasig. Kung sa itong bation, kung napuno ng iglesia karon. Una na yung ganing baro, ang kanilang kuranan, napuno. O sa bation ni pastor, malipay, wow, daghan man na ita din salamat si Ginoo, naglingi po nimo, daghan na ita di ba sa kadaghan sa tao, ligon ng iglesia, ug nay panginahanglan, daghan manghatag. Ug daghang panalangin, daghan pa dihatag. Maligon ang lawas ni Kristo ug kitang tanan magapadayon sa trabaho nga gihatag sa Dios. Ug makita na bisan kita dako na, dinatami yung gamay. Sa una ngita nga sa Gilag City, gamay na ta pero makalipong, makapuling. Kaya mamanta ito nakita sa una, gamay na ta o sa kasimbahan pero ligon. Way nang giaway sa sulod. Suportahay usa-usa. Karon ginatamiyo gamay na ta. Kinanaghan ta. Siyang naka-areas na naa ang CG City. Daghan ng mga workers, daghan ng mga team members nga panglakaw. Gamit ilang kagulingong sakinan, gamit ilang kagulingong gas, pati snacks. Mga atuan ng andang ng snacks o pagkaon. Mao ni atong parte sa iglesia. Kung mao ni atong pagahimoon kanunay ligon o magkadaghan ta. Naapay Garcia Hernandez nagulat sa mga estrelya. Ug uban pa nga mga areas to apay inabangga nga atong nagtuan nga wa na nagkabalik. Daghang mga areas na gihulat, we need to form ourselves more stronger than we are before because the best is yet to come. Every year na ibuhaton ng Ginoo sa atong iglesia. Manang salamat ta sa Dios tungod sa grasya na kahimo kita, wala kita nabungkag ni nangiaway o naon sa iglesia apan kita maski sa pandemic nag-aginod ta pag forward ahead of us nga inabot ato sa unahan. Praise the Lord. Daghan ang mga tao ganing dawat sa pulong sa Ginoo tungod sa imong akong kinabuhi. Pastor, wa man ko dito, but you give your tithes. Your tithes may naka-forward sa mga tao na moabot ni bisan asa. Ang imong tithes and offering may nakapagkaon sa mga estudyante na nadinhin ng pagkaadlaw. Uban pa. Iso naghigala, mao ni gusto ni Pablo. Si Pablo nagsulti ni mong nako nga ang Dios naghatag ni ining 5 ka mga gasa in order for you and for me in this body, in this congregation, to grow more about the Lord Jesus Christ and to be strong in facing all the odds of life, all they are maybe, including Satan himself. We will stand against the walls of the devil and we will go ahead in preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Let us pray.